wala namang mali siya. Kiss naman sa lips. Hindi, smack lang, smack lang, smack. Okay. Smack lang, ha? Okay. Ready? 1, 2... Thank you so much. Naman pong Sir President, Vice President, Senator, Juan Ponce, Senator Junior. Ito po'y katuwaan lamang po. Dito wala dito. Gusto muna ako dito. Ay, talagang gagawin. Kaya sa lips na lang, 5 minutes. Smack lang. Dahil smack lang ka, ha? Ayaw naman eh. Pag mo kinis, bading ka. Gagawin talaga. Anyway, thank you so much. Thank you, friends. Ano ka ba? Susukunin na. Okay. Salamat, Marisa. Magandang rito ako. Kaya ang gaya ng nasabi ni Marisa, kami ho talaga nagbabakasyon ng tama-tama kasi Holy Week. Natapat pa, meron pala kayong malaking affair dito ngayon. Nyo silang marinig, napatiin din kayo. Gusto nyo rin bang kumanta ko? Sige, kakanta ko. Sana magustuhan nyo to. Thank you very much. Maraming. Sabay po kami para sa inyo. Para sa inyo ho. Okay na ako dito. Bakit ka lang yung papalitan mic? Sabi ko, mas maganda itong mic na to para sa inyo. Bakit sa'yo, mas maganda ka kayo sa tapos. Sa mga kaibigan, nalilin na ba? Bihira, huwag yung ginagawa ni Lola. Stand by me. So gonna be my shade by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. In the night, in the sky, I'm in the morning, in the pond. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Binabati ko lahat kayo ng Happy Easter. At una-una sa pong karangalan na makasama kayo, makahalubilo kayo, makadaupang palad kayo ngayong araw na ito. At isang malaking karangalan na makapunta ulit ako dito sa Hong Kong. At alam ko, dito po sa Hong Kong, napakadami ng ating mga overseas Filipino workers. At katunayan nga po, kanina, bago po ako pumunta rito, kausap ko po ang OWA Administrator at tinanong ko sa kanya kung ano-ano yung mga problema ng ating mga overseas Filipino workers dito. Una-una, kagabi, kausap ko, sinabi tungkol dun sa Overseas Employment Certificate na lagi nyo binabayaran. Na meron ng
Alam mo, ayoko mga ako, susubukan ko pag-uwi ko sa Pilipinas at pag matapos ang eleksyon, kung manalo yung lingkod, manalo kami lahat, susubukan kong kausapin ng Department of Labor, yung Secretary, at yung OWA Administrator, para kung sa gayon ay huwag na magbabayad yung ating mga OFWs ng OMC. Pangalawa, bilang chairman ng Committee on Labor sa Senado, siyempre under ko lahat yung mga OFWs, hindi lamang dito sa Hong Kong, pati sa gitnang silangan, ay nagpupunta kami para malaman yung mga hinaing ng mga OFWs din sa Middle East. Patunayan, kami nga ni Pangulong Erap, pumunta kami sa Kuwait, pumunta kami sa Abu Dhabi, pumunta kami sa Dubai. Marami pong mga abused OFWs doon, mga kababayan, mga ginahasa, mga binaltrato ng kanilang mga amo, at yun ay mga inuwi po namin sa Pilipinas. Ngunit dito sa Hong Kong, balita ko sa Hong Kong, kukunti lang yung mga inaabuso mga OFWs. Ngayon yung, inabuso ko ba? Ngayon yung mga ibang mga OFWs na may problema, nakusapin ko po yung konsulado natin dito para bigyan kagad nila ng kaukulang pansin. At alam niyo naman, ako bilang chairman ng Committee on Labor, ang huling batas na naipasa ko para sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers ay mabigyan ng compulsory insurance ang lahat ng mga OFWs para kung sakasakaling mabiktima sila ng mga illegal recruiter, meron po matatanggap yung pamilya nila sa Pilipinas. At kung meron pong mangyayari, o kung may magkasakit, o mamatay, ang OFW sa ibang bansa, yung pamilya nila, meron silang makukuha pera doon sa ating bansa. So yan, napirmahan na po yan, naisabatas na po yan, kaya i-implement na lang po yung batas. Lahat ng mga OFWs po doon sa batas, yung batas kong yan ay makikinabang po. So mga kaibigan, kung ako po ay inyong bibigyan pa ng pagkakataon na makapaglingkod sa Senado, ay pagpapatuloy ko po lahat ang aking mga nagawa sa Senado, at yun po, katulad ng sinabi ko kanina, lahat po yung mga batas na naipasa ko ay para sa kapakanan, para sa kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers. Alam niyo naman, ang OFWs malapit po sa puso ng aking ama, sapagkat kundi po dahil sa inyo, palagay ko matagal na pong bagsak ang ekonomiya natin. Dahil sa mga nire-remit ng pera sa ating bansa, umabot na yata ng 14 to 17 billion dollars ang remittances sa ating bansa. Kaya po malaking tulong po yan sa ating ekonomiya. So mga kaibigan, nandito po kami, tumatayo ulit sa inyo, humaharap sa inyo. Sana mabigyan niyo ulit ng pagkakataon, manilbihan bilang presidente ng ating bansa. Walang iba po kundi si Presidente Joseph Erap Estrada. At siyempre, yung kanyang Vice President, pinakamagaling na naging mayor, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Yan po walang iba kundi si Vice President Jojo Binay. Siyempre, ang aking kasama sa Senado, mga kaibigan, siguro sa lahat sa buong kasaysayan ng Senado, ito na siguro ang pinakamagaling na naging senador natin sa buong bansa. Pinakamatalino, pinakamabait, at meron pong puso para sa maliliit. Yan po yung walang iba kundi si Senate President Juan Ponce Enrile. So, alam ko sa susunod na linggo ay eleksyon na rin. Kasama rin naman yan. So mga kaibigan, hindi ko na po para sasabihin na naasahan ko po inyong tulong. At alam nyo, malaki po ang utang na loob namin sa mga mahirap. Wala po kami utang na loob sa mga mayaman. Kundi po dahil sa inyo, wala pong Joseph Estrada, wala pong Jingo Estrada. Kasi inyo lahat, maraming salamat. Sa asyang pa kapwa ng Ilocano, kung baga malunyamin ako, Ilocano. Sino Ilocano to? Tayo sa mga Cebuano, maayong hapon kaninyong tanan. Sa mga Bisan, Ilonggo, maayong hapon sa tanan. Mga kababayan, ako po ang inyong manong Johnny sa Senado. Ang isinisigaw